Ito karamihan, lalo na sa generation ngayon. Yung salitang, sige, karapatan mo yan, kapatid. Do it. It's okay, karapatan. You deserve it. Really? You deserve to be happy. Naku, lalo na yan. Oh, I deserve to be happy. Don't get me wrong, mga kapatid, ha? Tama lang yung maging masaya. Wala naman problema doon. Kaya lang, mali na kung ang happiness ang pinipili mo. Mas pinipili mo na yung happiness kahit may masaktan, kahit masakit, kahit labag na sa kalooban ng Diyos. Masaya ka nga, may nasasaktan ka naman. Masaya ka nga, nagkakasala ka naman. Masarap nga sa pakiramdam. Pinalulungkot mo naman ang banal na espiritu. This is pride, mga kapatid. Nagdi-disguise lang as self-love. Kaya nga po, nung nakaraang buwan, ano po yung mayroon tayo nung nakaraang buwan? Ha? Nakaraang buwan is, yung celebration ng nakaraang buwan? Pride Month. Yan! Pride Month. Tapos, iba pa yung definition ng Pride Month. No? Tapos, sasabihin ng mga nasa Pride Month, go ahead. Mahal ka ng Panginoon. Tanggap ka niya. No? Hindi mo kailangan magbago dahil tanggap ka ng Panginoon. Ito naman, bakit mo ako ginajudge? Mahal ako ng Panginoon. Totoo that God loves us. God loves you as you are. Pero hindi niya gusto na manatili ka o manatili tayo sa kasalanang pumapatay sa atin. Just like the serpent in Eden. Satan today is still twisting the truth. He won't always attack you with an obvious sins. Hindi tayo inaatake sa mga kasalanan na halimbawa yung pagpatay. Hindi, obvious na yan eh. Obvious yan. Siyempre, hindi natin gagawin yan. Pero, ang ginagawaan ng kaaway, yun nga, sinasabi ko kanina, kalahati, katotohanan lang, yung kalahati, nakakamatay. Ang hirap kaya maglakad na isa lang paa. You're just dragging and then yung paa mo walang use. Use your feet to walk and run towards the Lord. Kaya nga po dapat ang mga puso natin should be like saying, Lord, bigyan mo ako ng discernment para hindi ako malinlang ng kaaway. Isama niyo po sa panalangin ninyo yan. Lord, bigyan niyo po kami ng puso, ng discernment, ng wisdom para malaman ko kung mayroong panlilinlang ang kaaway. Turuan mo kaming kilalanin yung boses mo higit sa mga kasinungalingan ng mundo. And then you read your Bible. And then you pray again. And then you read your Bible again. And then you pray. And then you read your Bible again. And then you pray. And then you read your Bible. Gusto ni Eva maging katulad ng Diyos. Kaya nga po sabi ng Genesis 3 verse 5, you will be like God, knowing good and evil. Sabi niya po, you will be like God, knowing good and evil. Yun po yung nagbigay sa kanya ng desire. Ang tukso ay hindi lang tungkol sa bunga, sabi natin kanina. No? Parang sinasabi ni Eva, bakit siya lang may alam? Di ba dapat alam ko din yung tama at mali. Kaya
Kaya natukso talaga siya, ano siya na kainin yung prutas na yun. At pag kinain niya yun, naniniwala siya na magiging kapantay niya na ang Diyos. Dahil alam niya na ang tama at mali. Ito ang parehong espiritu ng kasalanan ni Lucifer. Nais maging katulad ng Diyos. Maging kapantay ng Diyos. Lucifer fell because he wanted to be the same as God. In Isaiah 14:14 says, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. That's exactly the sin. That's exactly what the Satan is putting inside of us. At nagsisimula yan sa pride. We lie, we cheat, lust, hate, because we believe we can handle things in our own way. Kasi pinaniniwalaan natin na mas alam natin ang dapat gawin. Kaya madalas din na tayo umaasa sa Diyos eh. Kasi feeling natin, alam na natin yung gagawin natin. Alam ko na yung gagawin ko. Kaya tuloy, hindi na tayo nasanay na pagkising mo pa lang sa umaga, Lord, help me on this day. Hindi ko to kakayanin kung hindi kita kasama. Kapag hindi ka nanalangin, para mo nang sinasabi, Lord, wait lang ha, kaya ko to. Pagka hindi ka na nanalangin, wait, kaya ko to. I want to do it in my own way. Kasi yung your way, hindi ko maintindihan. Ang hirap-hirap madalas. Pero yung my own way, magiging komportable ako at alam ko mas magkakabuti ito sa akin. Yeah? Sige lang. Alam ko kasi wala namang masamang hangarin ng Diyos sa kanyang mga anak. Ang gusto lang naman ng Diyos ay mapabuti tayo at sumunod sa kabanalan. Therefore, pride becomes the root or root sin, no? That starting point that gives birth to all other sins. Kaya po, sabi natin kanina, the sin behind all sins. Tandaan po natin na ang bawat kasalanan ay nagsisimula sa pagdududa sa Diyos at paniniwalang kaya natin sa sarili nating paraan. Para mas maintindihan natin mas madaling maintindihan, ito po yun. Bawat kasalanan daw, nagsisimula ito sa pagdududa sa Panginoon. Tapos naniniwala na tayo na kaya natin itong gawin sa ating sarili. I would like to share to you the 5 kinds of pride based on our text, Proverbs 16:18. These 5 kinds of pride are like silent killers that destroy relationships, block spiritual growth, and lead us away from God. Kadalasang hindi natin napapansin at hindi natin napapansin at hindi natin namamalayan, napapalayo na pala tayo sa ating Diyos. 5 kinds of pride. Number 1, mabilis lang po ito, isang mabilisan. Boastful pride. Boastful pride. Siguro, di ko na kailangan ipaliwanag to, no? Ang galing ko kasi eh. Ako pa? Obvious na obvious. Obvious at madalas naririnig ito. Palaging binibida ang sarili. Mahilig sa spotlight itong mga ito. Kahit sa ministry, laging may me, myself, and I. Especially. Nagpapakitang tao para mapapurihan, para maiangat ang sarili. Remember, in Jeremiah 9:23 says, let not the wise boast of their wisdom. Ang hinihingi ng Panginoon ay magpakumbaba tayo. Ang totoong merong alam niyo po, sila po talaga yung tahimik lang. Yung totoong may alam, merong maaring may ipagmalaki para
kinukonsider niya na lahat yun ay galing sa Panginoon. Kaya tumatahimik lang siya kasi alam niya na hindi naman talaga siya yun, kundi tulong yun ng Panginoon. Sa mabilisan nga daw. Number 2. Sensitive pride. Saktan ako. You know what? I don't deserve that. Nasaktan ako. Bukas, hindi na-attend. You know what? Ayaw mapagsabihan. Ayaw makorek. Laging madaling ma-offend. Naku, ito po, mahirap po ito talaga. Kahit nga constructive criticism na, mahirap pong ma-offend. Nahirapan siya. Madali siyang ma-offend. Halimbawa, gusto niyo po ng halimbawa. Halimbawa lang naman, ha? Halimbawa lang. Huwag niyo pong personalin. Tignan natin, kasi pag sinabi kasi natin constructive criticism, makakatulong to sa atin, tama? Dapat nakikinig tayo sa mga ganon. Pag tignan natin, ano ba yung constructive criticism at saka yung constructive criticism? Yung hindi constructive is parang ganito po siya. Pagdating sa music ministry, for example lang ha, kinabahan naman agad ng music team. Sige na nga, sa bench na nga lang. Okay. Okay, halimbawa na lang. Sabi ng isa, parang hindi mo naman pinaghandaan yung paglilid mo. Hindi mo naman, ang bihira, ilang beses natin pre-practice, hindi ka maka-timing, makapasok. Well, I consider it as hindi po siya constructive criticism. Kaya nga, you have to be gentle pagdating sa pag-criticize. Siguro ang tamang constructive criticism ay, alam mo kapatid, salamat sa effort mo kanina. Napansin ko lang na medyo nahirapan ka sa timing sa pagkanta. Maybe next time we can rehearse together para mas smooth, para yung flow ay mas maging tama. And don't worry, no? Andito kami to support you. Kung kailangan mo ng training, sabihan mo lang ako. Isip, hindi lamang pagpuna, kundi merong may support, merong nandoon yung nag-encourage ka, no? Ikaw na kaya? Hindi, joke lang. Nag-encourage ka, no? Dapat ganun po ang constructive criticism. Huwag na po nating bigyan pa ng mga, ano ba yan? Hindi ko alam anong term pa pwede kong gamitin. Di ba? Parang, I hope you understand, no? We have to watch out also on the words na ating gagamitin. Kasi, oo naman, kung kahit naman hindi sensitive na kapatid, kung yun naman ang gagamiting mong words, masasaktan naman talaga. Pare-pareho lang naman tayo naglilingkod dito eh. Di ba? You see, yung key parts of constructive criticism, it starts with encouragement. It starts with acknowledgement o ina-acknowledge natin yung nire-recognize natin yung effort niya. Uy, okay yung ginawa mo kanina. Yung effort mo kanina, salamat kapatid. Then it states the issue with kindness, my kindness. No? Huwag gumamit ng masasakit na salita. Huwag masyadong personal. Kaya nga, kaya lang medyo yung timing natin kanina, medyo nauhuli lang. Pero it's okay kasi I know meron pa rin improvement yan kasi we just need to train. Siguro kagabi o nung practice natin, medyo namadali natin. It's the fault of the whole team talaga. Kasi kung hindi natin minadali yun, hindi sana ganun. Hindi ka sana napabayaan din or hindi ka na hinahayaan na ganun yung nangyari. No? Meron pong, ini-state natin with kindness yung mali.
Then offer a suggestion, offer a solution. Ipakita kung paano siya pwedeng mag-improve. Then end with hope and support. Iparamdam na kasama mo siya, hindi mo siya kalaban. Kakampi mo siya. 'Yon. No? Constructive criticism. Sabi po ng Ephesians 4:15, speak the truth in love. No? With love dapat. Hindi po yung pag nagsalita na tayo, nakakasakit na agad. Kaya tuloy, yung bukas, hindi na umaten. Nakakalungkot naman. It should be, speak the truth in love. Sabi po ng Proverbs 12:1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Kaya po, maging tumanggap po tayo ng constructive criticism. Huwag po tayong masyadong maging sensitive. Yes, maging sensitive tayo pag mali na ang sinasabi at mali na ang hindi na tama yung ginagawa dahil ang basahan natin ng hindi na tama ay yung Bible. No, doon po tayo kasi pag madalas sinasabi natin, hindi na tama yung ginagawa mo, kapatid. Hindi tama sa'yo. Pero sa Bible ba, hindi ba talaga tama? Baka mamaya sinasabi lang ng kapatid mo na mali ka talaga yung ginagawa mo. We have to accept yung mga, sabi ng Proverbs 12:1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. So tumanggap po tayo ng payo. Next, mabilisan lang to. Mukhang 30 minutes ko lang tatapusin to, no? Sumunod po, number 3, self-centered pride. Self-centered pride. Okay. Ang dami nating piprituhin dito, ano? Basta, importante ako. Yan. Didirekta na. Importante ako dito. Ito po yung uri ng pagmamalaki na umiikot lang sa sarili. Sa halip na sa Diyos. Hindi ito palaging maingay o mapagpakitang tao, pero makikita mo ito sa mga desisyon niya, sa saloobin at priorities ng isang tao. Basta ako, okay ako. Sila, bahala sila. Basta maayos ako. Basta, bahala sila. Walang pakialam sa kapwa, walang pakialam sa ministry. Walang pakialam sa team. Yung bang sariling kaginhawaan lang yung iniisip. Yung mahalaga, yung okay siya. Yung bang kumakain ako dito, bahala kayo, sarap ng pagkain ko. Tapos yung isang kasama mo, lumulunok-lunok pa. Pagka gano'n naman, kapatid, gano'n naman, Brad, bili ka. Gano'n naman sa... O kaya, hatian mo na lang. But, kidding aside, no? Don't be self-centered. Yung laging iniisip mo lang sa sarili mo. Ano po? Dapat po, ang nasa isip natin, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, hindi po yung tanong na, what can I get? What can I get from that? Ano bang makukuha ko sa inyo? Ano bang makukuha ko sa ministry? Ano bang makukuha ko sa church? Pero dapat, how can I serve? Paano ba kita matutulungan? Paano ba kita, you're giving yourself to that person, to that ministry. Kasi hindi mo iniisip yung sarili mo. Ang iniisip mo, yung kapwa mo, yung mga taong nasa paligid mo. Na po. Service becomes selfish na, not sacrificial. Ako na lang. Ako lang naman pwedeng gumawa dyan. Di ba? Ako lang pwedeng gumawa niyan. Self-centered din po yan. Self-centered pride says, ako muna. Ako palagi.
But ang Christ-like humility ay si Kristo ang sentro, hindi ako. Self-centered pride says, dapat ako ang mapansin. But Christ-like humility says, I will serve kahit walang spotlight, kahit hindi ako nakikita. Maglilinis ako sa church kahit hindi nila alam na ako yung nag-map dito. Kilala nyo ba sino nag-ayos ng mga upuan? Sabi po ng self-centered pride, basta ako, ayos ako. Iniisip talaga yung sarili niya, no? Pero ang Christ-like humility, kumusta rin kaya ang iba? Kumusta kaya si pastor? Ano po? Philippians 2:3-4 says, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Amen? Tama po, to love yourself. But sabi po dyan, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang iyong sarili. Don't get me wrong, to love yourself. Of course, you have to love yourself as well. Pero hindi po yan ang pinakamataas. Dahil ang pinakamataas is to love God. And then your neighbors. Love God, your neighbor. Pag may natira, sa sarili mo. Kaya ang karamihan po, sinasabi, lalo na yung mga nasaktan, kung magtira ka sa sarili mo, huwag mong ibigay lahat sa Kanya. Wala nang matitira sa'yo pag gumuho yan. Kaya mga kabataan, huwag mong ibibigay muna. Kahit magtira, huwag ka muna. Huwag muna. Maghintay ka sa tamang panahon ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, huwag po sanang umikot ang ating buhay sa ating sarili lamang. At pang-apat, passive pride. Passive pride, ito po yung nagsasabi ng ayoko na lang makialam. Baka mapahiya lang ako. No? Ito po yung nagpapanggap na nagpapakababang loob. Pero sa totoo, tinatakpan lang ang takot, insecurity, o image consciousness. Yun po yun. Passive pride. Hindi na lang ako sasali dyan. Baka hindi ako magaling eh. Ayaw lumahok sa ministry o sa team dahil ayaw mapakita yung kanyang kahinaan. Ang tingin ay humility, pero sa loob ay ayaw masapawan o ayaw mahigitan. O yung iba naman ayaw mapintasan. Para siyang self-protection. Yung passive pride, para siyang self-protection. Parang may pagkahawig din siya sa image-centered. Parang ganun po. Yung laging sinasabi, sige lang, okay lang ako. Kahit hindi naman talaga okay. Tapos sasabihin niya lang, pag in-invite mo, halika na. Hindi, sige, okay lang. Tapos, nung iniwan, grabe talaga. Di man lang ako sinama. Yung iba, bakit si pastor? Si Brad, binigyan niya ng Bakit hindi niya ako binigyan? Bakit si brother binigyan ni pastor ng pero bakit hindi ako binigyan? May favoritism ba to? Kapatid, kailangan niya ng konting kagwapuhan. Okay? Ikaw, gwapo ka, pogi ka na. Pagmamahal sa sarili.
Wag mo sabing pangit ka. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos maganda. Kaya pogi ka. Okay, so may mga ganong pride po. Passive pride. Nagkukunwari na nag-humble siya, pero ang totoo, nagpatatanim na pala siya sa kanyang puso. Mag-ingat po tayo dito. Ito sobrang, it's like crawling. Para po itong hindi mo namamalayan, nakapasok na sa bahay nyo. Itong pride na ito. At itong pride na ito, matindi ito. Hindi mo namamalayan kasi ito eh. Hindi mo makikita sa microscope o kahit sa, ano tawag doon sa tinitingnan, yung pag nagpapacheck up tayo? X-ray o ultrasound, hindi po nakikita yan kung meron. Mahirap. Minsan nga, ang mahirap po dito, ito mga silent killers na ito, lalo na ang pride, yung bang mamamalayan mong meron kapag tapos na. Kapag nagawa mo na. Kapag ka mayroon ng signs. Kaya po, humiling tayo sa Panginoon ng discernment palagi. Hindi humihingi ng tulong o payo dahil ayaw magmukhang mahina. Ayaw magpakatotoo sa struggles dahil sa pride ng pagiging strong. Lahat nga tayo mahihina, may kahinaan, may kinaaharap mga kapatid. Kaya bawat isa sa atin, naiintindihan natin ang bawat isa. Kaya huwag kang matakot. Pride na nagpapanggap ng pagiging okay para lang hindi magmukhang mahina. It hinders you na hindi gawin ang dapat. Ito po kayo yung danger. Makinig po. Kapag kagano na yung pride, ito na po yung pumipigil sa atin na hindi gawin yung mga dapat gawin. Wag na lang. Pero dapat mong gawin. Bahala sila. Kaya nga po sabi ng James 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Kaya po pala, yung mga alam natin dapat gawin, dapat ginagawa natin. Alam natin kailangan mag-church. Hindi natin ginawa. Tapos sasabihin, hindi lang naman ako nakapag-church, may kasalanan na. Yes, it says there. Hindi naman ako may sabi. Ang sabi ng James 14:17, mabuti ba ang magsimba? Yes. Hindi ka nag-church? Anong katawag doon? Nagkasala ka. Simple as that. Minsan kasi hindi natin namamalayan yung mga simpleng mga ganitong bagay eh. Justify pa natin ang ating sarili. Ang dami ko kasing ginawa eh. Naglaba pa kasi ako. No? Ang dami nating rason. At panghuli, mga kapatid, the spiritual pride. Itong spiritual pride na ito, yung nagsasabi ng, naku, mas malapit ako sa Lord kaysa sa kanila. Ang sasama talaga nila. Di sila marunong sumunod sa utos ng Diyos. Buti na lang ako sumusunod. Buti na lang ako nagcha-church. Nagcha-church nga para lang ipakita na siya ay reliyoso. Nagiging righteous sa labas, pero mapanghusga sa puso. Feeling spiritually superior. Dahil mas active siya, dahil mas may alam siya, o mas matagal na siya sa pananampalataya. Feeling niya, mas malapit siya kay Lord. Mas malalim siya, at yung iba, naku, kawawa ka naman. Kaya naalala niyo po yung yung parable of the Pharisees and the tax collector. Naalala niyo po nung nagpipray yung Pharisee, naku, salamat Lord. Hindi ako katulad nito. No? Buti na lang. Itong mga to, itong taong mga to, naku. Sinasabi doon ng tax collector kung paano manlait.
Pero sinabi ng Panginoon, di ba? Yung mga yung mga tax collector na to hindi totoong sumasamba. Dahil sabi po doon, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kaya po ito pong spiritual pride po. It's more on ang heart po dapat talaga dito is yung apat na yon, yung apat na sinabi ko, yung boast, sensitive, self-centered, passive, ay nakapaloob po dito sa spiritual pride. Dahil ang anchor po nito is your relationship with the Lord, the Holy Spirit. Kaya po, kung babalikan po natin, ay yung lima na ito, boastful pride, sensitive pride, self-centered pride, passive pride, and spiritual pride. Sa boastful pride, sinasabi po doon, yung description natin, para just to remind you once again, pag sinabi natin boastful pride, loud, at self-glorifying. Ang danger po nito, it lifts self-others over others. Tinataas ang sarili over others. Sensitive pride, para mas maalala natin lagi, easily offended. Ang danger po nito, rejects correction. Sa totoo lang po, itong sensitive pride, easily offended. Kung sa tutuusin nga po, ang totoong mananampalataya, hindi po na-offend eh. Alam niyo bakit hindi dapat na-offend ang mga mananampalataya, ang totoong anak ng Diyos? Alam niyo kung bakit? It is because ang isang mananampalatayang hindi na-offend ay nalilid o ginagabayan ng banal na Espiritu. Ang isang mananampalataya, a believer, cannot be offended simply because he led by the Holy Spirit. Yun lang naman po yun. Self-centered pride, ito po yung selfish decision-making. Selfish decision-making. At ang danger po nito, neglects others' needs. Iniisip niya lang yung kanyang sarili. And then yung passive pride, pretends to be humble but avoids action. At ang danger po nito, controlled by fear of image. Kaya hindi na lang niya ginagawa. At ang spiritual pride looks holy but judges others. And ang danger po nito, it blocks true humility. Lahat naman po niyang apat na yan, it involves humility. Po. Kaya dapat meron tayo nito lahat. Yung tamang spiritual na pamumuhay, but not spiritual pride. Kung tayo ay may bago ng puso, mga kapatid, bagong pagkatao na nabigay ng ating Panginoon, the question is, here's the question, bakit may mga bagay pa rin tayong hindi magawa at hindi mapaglabanan? Katulad ng mga yan. Katulad ng mga silent killers. Kasi sabi natin, binago ka na ng Panginoon. At nung binago ka, binigyan ka ng bagong puso ng Diyos. Bagong pagkatao ng Diyos. Then, the question is, bakit may mga bagay pa rin tayong hindi magawa at hindi mapaglabanan? Hindi ba kayo nagtataka? Sasabihin ngayon ng kaaway, totoo ba talagang ligtas ka na? Kung ligtas ka na, bakit ganito ginagawa mo? Tama ba? Bakit may mga bagay pa rin na hindi natin mapagtagumpayan at di mapaglabanan? Yes, tinanggap na natin si Kristo. Binigyan na tayo ng bagong puso. Though, hindi agad nawala ang lumang kalikasan. Kaya ngayon po, ang bago at ang luma ay naglalaban. Kahit pala tayo ay bago ng nilalang, pero naninirahan pa rin tayo sa flesh, sa katawan, na makasalanan, doon po nagsisimula yung struggle.
Okay? Doon po nagsisimula yung struggle na yon. Ito ay laban not by flesh and blood, but by spirit. Now, listen to this. If you experience such of this, kung nararanasan mo ang mga bagay na katulad nito, listen. Kung nararanasan mo ang mga bagay na gusto mong mamuhay ng sa katuwiran, pero hinihila pa rin sa kasalanan. Kung nararanasan mo sa buhay mo, alam mo na ang katotohanan, pero minsan o kadalasan nadadapa ka pa rin. Kapag nararanasan mo ang bagay na ito, hinahangad mo ang kabanalan, pero nalulungkot ka sa sarili mong kahinaan. Kung nararanasan mo ang mga bagay na ito, mga kapatid, hindi ito isang pagkukunwari. Ito ang tunay na buhay ng Kristiyano. Ito ang makipot na daan, the so-called the narrow gate. Kaya po kung anong sabihin ng kaaway sa iyo, input sa sarili mo, bakit ka pa rin gumagawa niyang kasalanan? Bakit ka gumawa ng ganito kung totoong ligtas ka na? Bakit ka pa rin gumawa nito kung ligtas ka na? Nandun pa rin yung labanan natin in spirit. Binigyan na tayo ng bagong puso, yes, pero nandito pa rin tayo sa katawang makasalanan. Kaya mayroon tayong struggle, mayroong labanan na nangyayari. Pero ang mahalaga doon, alam mo sa sarili mo, nag-struggle ka kasi alam mo na hinahangad mo yung kabanalan. Gusto mo yung katotohanan. Gusto mong mamuhay sa katuwiran. Kaya lang mayroong paglalaban, may struggle doon. Then, I therefore conclude, kapatid, ang Diyos at ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Kasi nararamdaman mo yung struggle eh. Nararamdaman mo yung labanan na yon. No? Kaya nga sinasabi natin na merong labanan. Kaya listen, mga kapatid, gusto ng kaaway na isipin mo na kapag may struggle ka, sasabihin sa'yo, baka hindi ka pa talaga ligtas. Nag-i-input na siya ng confusion. Nag-i-input na siya ng pagdududa sa puso mo. Pero ang salita ng Panginoon ay nagsasabi ng mas mabuting katotohanan. It says in Galatians 5:17, ang laman ay laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Magkasalungat sila sa isa't isa. Kung nararamdaman mo ang laban na yan sa loob mo, kapatid, hindi ibig sabihin na iniwan ka ng Diyos. Ibig lang sabihin nun, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya po, kung titignan natin, yung pagkakaiba ng hindi ligtas at sa ligtas, ang hindi ligtas, hindi nakakaranas ng ganitong struggle. Tandaan niyo po ha, ang totoong walang Diyos, walang banal na Espiritu sa Kanya, walang kaligtasan, hindi niya nararanasan ng struggle. Hindi niya nalalabanan yung labanan na ito, Espiritu at laman. Sabihin na natin, sige, okay, meron silang nararamdaman na guilt, konsensya. No? Meron silang nararamdamang kahihiyan o pagsisisi, pero wala sa puso, mga manhid na sa kasalanan. At kapag ganun po, we consider it, insulto po ito sa Diyos. Ang tunay po na may kaligtasan, may kalungkutan at may tunay na pagsisisi kapag ka ito ay nagkakasala. Nalulungkot siya. Ang ganitong lungkot ay bunga ng pagkakaroon ng bagong puso. Ito po yung signs, ito yung senyales na ikaw ay totoong ang niligtas. Kaya po, wag po tayong magpatakay doon sa pagdududa o sa confusion na binibigay ng kaaway sa atin. Kaya nga po, pinag-aaralan natin itong mga silent killers na ito dahil dito tayo inaatake kadalasan ng kaaway. Nakatulad ng sa buhay ni Eva na sinimulan doon sa pagdududa at pagtutwist ng salita ng Panginoon, ay ganun din ang gagawin ng kaaway sa atin. At least ngayon, nalaman na natin, naunawaan natin, lesson learned. Kailangan lang natin mai-apply sa buhay natin. Ano po? Ang laban ay bahagi ng paglago. Tandaan po natin.
Kaya po tayo nakikipaglaban dahil bahagi po ito ng paglago natin spiritually. Ang buhay Kristiyano sa mundo ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa paglakad patungo kay Kristo. To be like Jesus. At habang mas nakikita mo ang sarili mong na may kasalanan o nagkakasala, mas lalo mong mamahalin ang iyong tagapagligtas. Because you need someone who's really would give you forgiveness and salvation. Kaya kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. There's hope. Ang struggle na meron ka ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ng pananampalataya. At ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa iyo, ay siya ring tatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. Sabi po ng Romans 8:28, no? And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Laban lang. Laban lang. Because that's part of your growth spiritually. Isang tanda sa atin na meron tayong banal na espiritong nakikipaglaban sa laman. Magtaka ka kung wala kang laban ng katulad nito. Again, huwag ka magtiwala sa sarili mo. Sa sarili mong kakayahan. Hindi sa sariling lakas, kundi sa lakas ng banal na espiritu. Ang tagumpay sa laban ay hindi galing sa sariling disiplina. Hindi ito nakukuha sa sariling pagsisikap, kapatid. Ito ay nagsisimula sa gawa ng Diyos. At katulad ng sinabi ng Romans 8:28, sinimulan ng Diyos, siya rin ang tatapos. Kaya po, dapat tayong magpatuloy sa kapangyarihan ng Diyos pa rin. Dahil siya pa rin ang tatapos ng lahat ng ito. Kaya po sabi na paalala ng Galatians 3:3 sa atin, no? Hangal ba kayo? Nagsimula kayo sa Espiritu. Tapos ngayon, tatapusin ninyo sa sarili ninyong lakas? Come on. Ibigay pa rin natin sa ating Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon eh. No? Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Dahil kasama mo siya, dahil siya pa rin ang tatapos kung ano yung sinimulan niya na ibinigay na pagbabago sa buhay mo. Hindi natin kayang talunin ang laman, gamit ang laman, mga kapatid. Hindi sapat ang willpower. Tanging ang Espiritu ng Diyos ang kayang magbigay ng tagumpay laban sa kasalanan. Laban sa laban na ito. Hindi ito ibig sabihin na wala tayong gagawin. Siyempre dapat may disiplina. May pagsusumikap pa rin tayo. At dapat laging nakadepende sa kapangyarihan ng Espiritu. Ang Espiritu Santo ay patuloy na gumagawa sa loob natin. Kinukumbinsi tayo sa kasalanan, binabago ang isipan, pinapalalim ang pagkaunawa sa salita, at pinapalakas ang kalooban para sumunod. Para tayo ay sumunod. Kaya kapatid, magpasakop ka sa pangunguna ng banal na Espiritu. Umasa ka sa kanyang kalakasan. At magpatuloy sa kabanalan, hindi sa sariling disiplina, hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, ang laban ay hindi pa tapos. Yung struggle na yan, hindi pa tayo tapos. Kaya yung pride na meron, o yung binibigay at ini-incheck sa atin ng kaaway, yung labanan na ito, hindi pa tayo tapos. Pero listen to this. Pero ang tagumpay ay sigurado na. Para sa mga lumalaban gamit ang lakas ng Diyos, ang tagumpay ay sigurado na. For He is our strength. Ang Diyos mismo ang ating kalakasan. Amen? Can we all stand up? Praise God. Hallelujah. Lord, search our hearts, Father. Baka meron pa kaming mga pride na hindi namin nakikita, Lord. Can we ask, Lord God, to remove all those prides, Father? Ipakita mo sa amin, Panginoon, ang mga ugat na ito.
At palitan mo ng tunay na pagpapakumbaba, Panginoon, at pagbabago sa buhay namin, O Lord God. Salamat po, Lord. Mga kapatid, ngayong umaga, the Holy Spirit is inviting you na lumapit sa ating Panginoon. Nang may pagpapakumbaba, may true repentance, may pagsisisi, may surrendering spirit. At hayaan natin na siya ang magsiyasat sa puso natin, maglinis sa ating katauhan, magbago sa ating puso. Habang inaawit natin ang awitin na ito, gawin nating panalangin, personal prayer. Ang bawat salita na ating bibigkasin, ating kakantahin. Hindi ito simpleng kanta lamang, kapatid. Ito'y pagtugon ng pusong handang pasiyasat sa Diyos. Kaya, let this be your moment of surrender, mga kapatid. If there's pride in you, lay it down, lay it down. If there's sin hiding you, hiding in silence, mga sins na inaalagaan, bring it to the Lord. Expose it before the cross. Hallelujah. Let's sing this song. Let's sing this song.